Bueno, hindi pala. Bago pa niyan ipinanganak si Becky. At kaya naisip ko, bueno, alam mo, yung kinakain kong isang mangkok ng oatmeal, 10 centimos lang yon. Bueno, kaya ako, kapag binibigay nila sa akin yung resibo ko, kaya't basta ko na lang pinipirmahan, kita nyo? Tapos babayaran ko, ipapasa, tapos ipepresenta yon. Dahil pwede ko yun pabayaran sa kumpanya. Tapos isang araw, nung magkaroon kami ng pagpupulong ng mga taga-patrolya, grabe naman, sabi nila, sino kaya nagpasa ng resibo na yon? Kita nyo? Yung pinaka-leader namin, alam nyo, biruin nyo, 10 centimos lang para sa agahan. Mangyari nga na, napakamatipid naman noon para sa ibang kasamahan ko. Alam nyo, ang ilan kasi sa kanila'y $1 ang inilalagay na gastos, kita nyo? $2 pa nga kada kakain. At ako na kung ano lang talaga ang ginastos ko. Bueno, sabi ko, ngayon, wala namang dahilan na gano'n ang ilalagay ko tipapasa. Ano namang gagawin ko kung ang ginastos ko sa kinain ko ay 10 centimos lang talaga? Si Ginoong Fields na Assistant Superintendent, sabi niya, Bill, $1 dapat ang ilista mo na pinakamababa, kahit ano pa. Sabi, ganon kasi ang ginagawa ng iba. Sabi, dapat kasi halos pare-parehas kayo. Bueno, sabi ko, hindi kasi ako kumakain masyado't isang mangkok lang ng oatmeal at yun lang ang inilalagay ko na gastos ko. Sabi, huwag ganon. Bueno, pagkatapos sa isip-isip ko, anong gagawin ko doon? Kaya ang inililista ko na lang pagkatapos ay 50 sentimo kada agahan. Tapos yung 40 sentimo nun ay kinukuha ko. Baka sakaling may pagkagastusan ako, ibigay marahil sa mga bata sa lansangan. Yung mga bata kasi alam nyo, mukhang ang kailangan nila ng sandwich din. Bueno, sa isip-isip ko, marahil ako'y tama ang kumpanya mismo yun na nakikipag-usap sa akin ng tulad nun. Ang lalaki namang yun ay wala na sa kumpanya. Kaya sa isip-isip ko, baka minagawa kong mali. Kaya dito di pa katagalan, kasama ang isang taga-patrolya. Ngayon, gumagamit na sila ng mga helicopter para magpatrolya, kita nyo? Kaya bumisita siya at humimpil sandali. Sabi niya, ano sa palagay mo, kapatid na Branham? Sabi, ang taas na ng itinutubo ng punong yan. Sabi ko, oo nga, sabi ko, yung mga batay naglalaro sa lilim nun dyan. Sabi niya, pwede ba nating tabasan ang ibabaw? Sabi ko, sige, pero wag nyo lang putulin, kita mo? Sabi niya, sa totoo lang, gusto naming ipaputol ito, kaya't babayaran ka namin para dyan. Sabi ko, hindi ko gustong putulin nyo ito. Bueno, alam ko kasi yung mga batas tungkol sa karapatan sa daan. Kung tutuusin, alam nyo, dahil nandun ako ng 7 taon. Sabi ko, hindi ko gustong ipaputol, pero pwede nyong tabasan ng ibabaw. Sabi ko, payag ako na tabasan ito. Pero sabi ko, pwede rin na kayo ang gumawa. Pwede niyong tabasan ng ibabaw nito kung gusto nyo. Sabi ko, ako, si kapatid na Wood at ako, kami na sanang tatabas ng ibabaw nito. Kami nga ang tumabas ng iba pa rito. Tapos sabi ko, pero itong isang yan ay gusto kong panatilihin para na rin sa mga bata. Sina Joe at sila, alam nyo, na mga maliliit na batay naglalaro sa lilim ng punong ito. May pinuntahan lang akong lakad noon. Pagbalik ko, pinutol na yung puno't inalis na doon. Oh, grabing demanda yun na naghihintay sa kumpanya, kita nyo? Dahil sa pagputol doon sa puno, kita nyo? At kaya sa isip-isip ko, ngayon, sabi ko, Panginoon, hindi ko na lang po yun babanggitin pa. Kita nyo? Kung yun man ay may kinalaman sa aking tungkol sa inililista kong gastos na 10 sentimos na halaga lang ang kinukonsumo ko at ang ipinapasa ko ay 50 sentimos. Kita nyo? Sabi ko, kung may kinalaman yun doon, sige, ayusin ko. Siya nga, na akin ngang nagawa yun. Siya nga, na ako'y, tapos, natigil na yung pananaginip ko tungkol sa pagtatrabaho ko noon sa public service company, kita nyo? Kaya sigurado ngang may kinalaman talaga yun doon. Kailangan, binabantayan talaga natin ang ginagawa natin. Siguradong mananagot kasi tayo tungkol doon balang araw. Ang mga bata po'y pumarito sila. Ang nanay mo ay nandito kanina ngayong araw, Trudy. Sa palagay ko, di mo alam. Medyo nakakagulat sa tingin ko. At gagraduate ka na. At siya nga po, may biyahe kami rito. May sasadyain akong pagtitipon maya-maya. Pagkatapos nitong pagtitipon na ito, at uuwi na kami. Kaya naisip ko na mainam na pagkakataon nito para makapangusap sa inyong lahat. At heto rin na naisip ko na mainam na makapangusap sa mga kabataan. Bago ka mismo graduate, babasa ako ng isang talata rito sa Biblia at mangungusap sa inyo mula sa puso ko ng mga 10 minuto. Dadaan ako sa direksyon mo, kita mo? Bago ako mangusap sa mga kabataan, nais ko lamang makapangusap sa mga nakatatanda pansumandali rin
sa inyong lahat. Ngayon po, marahil, siguro'y masasabing mahirap na lakbayin. Ito nga pong pinagdaanan ko. Pero ang karanasan na natutunan ko mula sa Diyos, hindi ko nga maitutumba sa $10,000 itong bagay na natutunan ko tungkol sa Panginoon. Mula nung pumarito ako, ganap na naniniwala ako na ako'y buong tumatalima sa utos ng pinakamakapangyarihan sa lahat. At umaasa ako na ako'y makapanatili na ganoon. At itong pagpunta ko, isa pong bagay, na ito'y sa pamamagitan ng isang pangitain, na ako'y nakatayo sa ibabaw ng tuson dito nung may malakas na pagsabog. Bueno, naroon noon si kapatid na Fred nung may sumabog, tapos nakunan nila yon ng litrato, alam niyo na, sa impapawid. At di ko yun inisip-isip, di ko napagtuunan ng pansin. Mangyari lang na unti-unting pumapasok sa isip ko ng isang araw. Haya't si kapatid na Norman, ang tatay po ni Norma rito, sabi sa akin, nakita mo na ba ito? At sa pagkakita ko pa lang, ayun nga ang mga anghel na sadyang ang linaw-linaw nila. Nandun mismo sa litrato na yon, kita nyo? Tinignan ko kung kailan yon, at kung anong petsa yon, parehas, mga isang araw o dalawa bago, o isang araw o dalawa ang nakalipas nung pumaroon ako. Tiningnan ko kung saan yon, hilagang silangan ng Flagstaff or Prescott na nasa baba lang ng Flagstaff. Bueno, kami nga'y nandun noon, kita nyo? Siya nga mismo. 26 na milya ang taas. Kaya nga't hindi nga pwedeng makaabot doon ang halumigmig ng lampas 4 na milya ang taas o 5, halumigmig man, o kung anong hamog na ulap o kahit ano, kita nyo? Ang mga eroplano po ay lumilipad sa taas na 19,000. Yun po'y para lampas sila sa lahat ng mga ulap, kita nyo? At ang 19,000 ay nasa 4 na milya lang ang taas. Ito na may 26 na milya ang taas, at 30 milya ang lapad nito. At nasa hugis ng piramide kung titingnan nyo sa litrato. At sa kanang bahagi nito, gaya ng nabanggit ko na sa inyo, napansin ko ang bagay na kamangha-mangha. Ang anghel na yon, ayun nga siya. Nakaliyad ang dibdib, may pakpak sa likod, papalapit doon. Kung paano nga yun, hindi ko yun napansin noong una. Silang napakarami po kasing bagay ang naganap. Ito nga lang po rito sa daan nung isang araw, may bagay na nangyari na nagsalita sa akin tungkol sa bagay na dapat kong gawin. At hindi yun mensahe ko. May isang pagkakataon, sabi ni Leo Mercier sa akin, sabi, kapatid na Branham, darating ang panahon pagkatapos nito. Sabi, mga 5 o 6 na taon na ang nakararaan. Siguro'y 7 pa nga. Sabi, babaguhin ng Panginoon ang pagmiministeryo mo, kapatid na Branham. Tapos sabi, kapag ginawa na niya, siguro'y magpapapila ka na ng mga linya sa mga ospital at magsasalita ka lang na tumayo sila mula sa mga kinararatayan nila at ganong mga bagay. Medyo hindi tama sa pandinig. Gayong naniniwala naman ako na sinisikap ni kapatid na Leo na maging taos-puso tungkol doon. Mangyari lang na hindi yun tama sa pandinig dahil kita nyo, maging ang ating Panginoong Yesus ay di ganon ang ginawa. Kita nyo? At mangyari na nagpunta siya sa mga ospital. May isa nga doon sa ospital. Natatandaan niyo po ba kung saan yon sa Biblia? Sa patubigan ng Bethesda. Madla-madla ang mga taong walang lakas doon na nakaratay. Mga pilay, lumpo, bulag, naluluoy na naghihintay sa anghel. Ngayon, yun po'y nangyari sa isang espiritual na ospital kung saan ang mga tao ay naghihintay sa makalangit na kagalingan. At heto ang makalangit na tagapagpagaling mismo na nagpunta roon at isa lang ang pinagaling roon at umalis na. Kaya hindi nyo aasahan ang isang mortal na tao o may pagmiministeryong darating na mas dadakila pa kaysa roon noon. Kita nyo? Kaya di ako maka-oo doon. Pero nung nagsimula na akong bumaling, dumating sa akin ng Espiritu Santo. Humiram ako kay Leo ng pansulat. May piraso ako ng papel at isinulat ko yun. Nandun yun ngayon sa trailer niya. Kung usisahin nyo kung nasaan yun, doon po sa isang lumang aluminum na trailer kung saan naroon yung kabitan. Pagpasok nyo doon sa pinto, may salansanan sa kanan, sa harapan ng trailer. Nandun yun. Ipinatong ko yun doon. Sabi, balang araw, kukunin mo ito rito. Hindi pinabago ng Diyos ang pagmiministeryo, pero babaguhin niya ang tao na kalakip ng pagmiministeryo. Yun ang bagay na dapat maipangyari. Kita nyo, alam ko kung ano ang kailangan kong gawin, pero di ko lang magawa. Di ko palang magawa sa kalagayan ko ngayon. Dahil kinakailangan kong may bagay na kailangang mangyari muna sa akin na magbubunsod sa Diyos na gawin yun. Kami po'y may balak ng umuwi. Gusto nang umuwi ng mga bata. Lahat po sila'y gusto nang makabalik. Kaya iniisip ko na iuwi sila, loobin ng Panginoon. Marahil pagkatapos ng gawain sa Sabado at makabalik na. Mula doon,
Di ko pa po alam, pero alam ko na kapag ang bagay na yun ay mangyari na sa akin, na ako'y magkaroon ng malasakit sa mga tao, na iba sa kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Tinatanggihan ko ang mga tao, kita nyo, at tila ayaw ko nang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanila. Alam niyo po ang ibig kong sabihin. Ito pong tinatawag kong Ricky Riqueta. Kayan po ang mga bagay-bagay na ginawa nila. Ako'y nangaral sa kanila ng buong taus-puso at pinagtitibay ito ng Diyos sa bawat paraan. Mangyaring kung ayaw nila itong sampalatayanan, pabayaan mo sila kung ganon. Ako po'y magpupunta sana roon. Sasama ako kina Bud sa parating na taglagas. Magsisimula ng gumayak doon. Maghihintay doon sa ilang hanggang sa humaba ang buhok at balbas ko. At kung nais ng Panginoon ay sugo ako kung saan, padadalhan niya ako ng salita at hahayo ako't gagawin yon. At doon sa daan, sa pagbibiyahe ko ng isang araw, pinahinto niya ako at nakita ko kung saan, kung ano ang kakaharapin ko. Ako'y tumutugay-gay na sa aking daan patungo sa iba na ngayon. At sa isip-isip ko, pagdating ko ng bahay, gagawa ako ng tinatawag natin na puso sa pusong pakikipag-usap. Marahil ilalagay ko sa tape at pagkatapos at nang sa ganoon ay makita ng publiko kung bakit may biglang pagbabago. Ngayon, kayo po ng mga kabataan, tayo po'y dumulog lamang sa pananalangin. Panginoong Yesus, kami po'y galak na galak para sa oras na ito nang may pagkabatid na kami nagkakatipon-tipon sa dako rito. Ang mga kabataan at nakatatanda at ang mga edad medya. At kami po'y nagkakatipon sa dako rito ng walang hanggan, muli para makapangusap tungkol sa iyo at tungkol sa mga bagay na pumapatungkol sa buhay na walang hanggan. At narito po ang mga kabataan ngayong gabi. Ang ilan sa kanila'y graduate na, ang iba'y nakagraduate na. Pero may bagay po ako na napagtanto, Panginoon. May bagay na nangyari mga ilang oras bago ang malakas na pagyanig o malakas na pagsabog na nangyari doon sa bundok, sa hilaga ng Tucson, noong ang mga anghel ng Panginoon ay bumaba. Naalala ko kung ano ang sinabi at lalong-lalo na sa mga kabataan. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na kami tulungan na makaunawa at ako naway makapangusap ng isang bagay sa mga kabataang ito ngayong gabi na makatutulong sa kanila sa lakbayin. Dahil, Panginoon, kailangan namin ang tulong na yan sa panahon na ito. Iyo pong pagpalain kami ng magkakalakip, iyo pong patawarin kami sa aming mga pagkakasala. At kung may bagay man na nagawa kami mula nang pumasok kami rito na hindi po lumulugod sa iyo, dalangin namin na iyo pong patawarin kami sa bagay na ito dahil napagtatanto namin ngayon na wala kaming kasiguraduhan para bukas. Hindi namin alam kung anong hatid ng bukas. Kailangan na kami handa ngayon para kaharapin ang bukas. At Diyos Ama, may isang bagay lamang na nalalaman kami para gawin ito. Yun po'y ang maghanda para makita ka. Dahil unti-unti naming napagtatanto na lahat kami gagawin ito at tutugon kami rito balang araw nang may kapayapaan bilang kaibigan o anak o bilang isang kaaway. Naway di naman po sana mangyari, Panginoon, na kami maging kung ano pong ibang bagay bagkus maging iyong sariling minamahal na mga anak. Iyo pong ipagkaloob ang mga bagay na ito na hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong araw na ito, habang nagtatabas ako ng damo, kaninang maagang-maaga, may natagpuan akong dako rito sa Biblia na sa isip-isip ko ay napakainam na dako para basahin sa oras na ito. At ito po'y marahil hindi angkop na angkop, pero naisip ko na sa ilang minuto marahil ay ipangusap ito. Nais kong bumasa mula sa 18 kabanata ng San Lucas, lahat ng 4 na manunulat ng Ebanghelyo'y sumulat patungkol dito. Sigit, 18 kabanata at sa 18 talata. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi, "Ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito at tinupad ang mga ito buhat pa sa aking pagkabata." At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha. Magkakaroon ka ng mga kayamanan sa langit. Pumarito ka
sumunod ka sa akin. Binubulay ko nga ang katagang, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Yan nga ang pinakamainam na payo na may papayo ko kung ako'y nangungusap sa 10,000 mga bata o kung ako'y nangungusap sa mga tulad ko. Isa itong utos at ang pinakadakilang bagay sa palagay ko na naiyalok sa kung kanino man kahit kailan at lalong-lalo na sa isang kabataan, sumunod ka sa akin. May susundan at susundan kayo. Ngayon, kayo nga'y, sige, tandaan niyo yan. May susundan at susundan kayo na kung sino. At sa pagsunod nyo sa taong ito, siguraduhin nyo kung sino din ba ang sinusundan ng taong ito. Kita nyo, tayo, sinabi ni Pablo isang beses, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Sa madaling salita, kung papaano nga na ako'y sumusunod kay Kristo, sumunod kayo sa akin. At ngayon, sa pivotal na punto na ito, sa yugto ng buhay na lahat tayo dumadaan, at maraming beses na naririnig niyo ako na sumisigaw ng Ricky Riqueta at ganong mga bagay. Ito nga'y dahil sa kapanahunan. Ito'y dahil sa kapanahunan na kinabubuhayan natin. Hindi naman talaga sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay mga tao rin naman gaya natin. Itong mga kabataang ito sakay sa kanilang magagarang sasakyan na parot-parito sa kalsada rito at kung ano-ano ang ginagawa sa sarili nila, naninigarilyo at tumutungga ng alak, at ang mga kabataang babae, immoral ang pananamit at mga bagay-bagay, haya't sila'y mga kababaihan at mga kalalakihan na gaya rin naman natin. Kita nyo, tao rin sila, nagmamahal sila, kumakain sila, umiinom sila, natutulog sila, humihinga sila, siguradong mamamatay rin sila. Tao rin sila kagaya natin, at sa kabila nun, sila'y inaalihan sila ng masamang espiritu. Hindi nila ito namamalayan, hindi dahil sa mga taong ito, pero dahil kung minsan sa mga tagapanguna na sinusundan nila na dinadala sila sa maling landasin. Ngayon, kayo na mga kabataang babae at kabataang lalaki, mas maalam kayo tungkol dyan. Alam nyo, naturuan kayo ng mas mainam kaysa riyan. May mas maiinam kayong magulang, kaya't higit na mainam ang pagpapalaki sa inyo na hindi nyo nga gagawin ang bagay na kagaya nun. Mas maalam kayo. Pero sila nga'y hindi, kita nyo? Dahil ang mga simbahan na dinadaluhan nila'y modernong mga simbahan, may pagka-moderno, at sila'y nakikipamuhay sa panahon na mas uso. At oo, naku, yung mga kaugalian ngayon ay naging mabuti sa kanila. Kita nyo? Kaya tuloy sila. Hayan, gaya ng nabanggit ko isang beses sa isang dula na napanood ko rito, di pa katagalan, tungkol sa Sodoma at Gomora na itong inaalihan ng diablong babae, ang sabi kay Lot, yung tinatawag mong immoral, tinatawag kong mabuti. Sinabi ni Jesus, kagaya sa mga araw noon ni Noe, ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Mangyari nga na bumalik tayo sa kalagayan na yan uli. Sige, tingnan natin itong kabataan pansumandali na binasa natin. Hindi may kakatwa na ang kabataang ito'y ipinanganak sa isang mabuting tahanan, kagaya nyon ng mga kabataan. Pinalaki siya na may mabubuting magulang. Dahil pinatunayan doon nung banggitin sa kanya ni Jesus ang mga utos ng Diyos, ang sabi niya, tinutupad ko po ang mga ito mula nung bata pa ako. Ipinapakita lang na siya'y pinalaki ng tama. Hindi siya basta-basta, at alam nyo, siya'y pinalaki na alam niya ang tama, gaya niyo ng lahat ng mga kabataan. Marahil lumaki sa piling ng isang nanay na may takot sa Diyos at sa isang tatay na tinuturuan siya ng tama nung bata pa siya. Bueno, mainam nga. Marahil, nung sanggol pa lang siya, mataas ng pangarap ng nanay niya na siya'y lalaki na isang kapita-kitagang binata balang araw. Gumastos ang kanyang tatay nang sa gayon, mapag-aral siya at maibigay sa kanya ang isang edukasyon na siya'y lalaki na may mainam na edukasyon at maaari siyang maging mahalagang tao sa mundo. At dahil sa sinseridad ng nanay at tatay na ito, na naglaan ng edukasyon para sa kabataang ito, at marahil, heto nag-graduate na rin siya gaya nyo, kita nyo? Gumugol siya ng panahon sa eskwelahan at nakamit ang edukasyon niya. Hindi maikakaila na siya marahil ay kapurihan at kagalakan sa buhay ng kanyang nanay at tatay. Hindi mapapasubalian na sa mga panahon na yon, may maiinam na mga kabayo siya, kagaya nyo na may mga sasakyan. At may mabuting tatay at nanay kagaya nyo na mayroon mismo, na sinisigurado na may naidadamit kayo ng maayos. At kotse pa nga, at magawang tamasahin ang mabuting buhay, kagaya nung anong meron kayo ngayon. At ang tatay at nanay pa nga, babad mismo sa pananalangin na ng kanilang anak na lalaki, hindi lang basta magiging ordinaryong tao, kundi magiging ekstraordinaryong tao.
Lahat naman ng mga magulang ay yan ang hangad. Narinig niyo ba si Jesus na tumukoy mismo sa utos na yon? Igalang mo ang iyong ama't ina, tapos huminto. Kita nyo? At yan po ang ambisyon ng bawat magulang. Ang gawin ang pinakamainam para sa kanilang mga anak sa abot ng makakaya nila. Bigyan sila ng edukasyon. Bigyan ng mga anak ng mga bagay na marahil hindi nila nakamit noon. Yan po ang nararamdaman ko sa aking mga anak. Iniisip ko kung minsan, itong pag-ieskwela, ngayon, iniisip ko itong pagpapadala kina Becky at Sarah at Joseph sa mga matataas na paaralan na ito at mga bagay-bagay. Ano pat, saan nga hahantong ito? Iniisip ko na dalhin sila at magpupunta kami sa liblib ng bundok at palalakihin sila doon na may kagaya ng pamumuhay ng mga Indian. Pero heto nga ito, kung ano ang nasa kaibuturan ng isang batay lalabas at lalabas mismo. Kahit nasaan pa yun ay lalabas at lalabas. Kung ang naroon sa kaibuturan ay kasamaan, lalabas at lalabas yun, maski sa kampamento pa ng mga Indian. Kung kabutihan naman ang naroon, lalabas at lalabas yun, maski saan pang kampamento. Kita nyo, kung ano nga ang naroon sa kaibuturan ng bata, ang pagkatawan ng bata, kung ano talaga yung nasa kalooban nyo. Kaya't kung ano kayo ngayon, ay yan na marahil kayo sa nalalabi pang araw ng buhay nyo. Heto nga kayo ngayon sa punto kung saan kayo mababago. Alam nyo ba ito? 86% ng mga pagbabagong loob kay Jesus Kristo ay nangyayari bago ang edad na 21. Yan mismo ang ipinapakita. Ipinapakita mismo ng estatistika, 86% ng mga lumapit kay Kristo ay lumapit bago ang edad nila na 21. Kayo, matapos na makalampas kayo sa edad na yan, kayo mas nagiging matigas na o di na nababago sa inyong gawi. O posible pa rin, tunay nga, may ilan na lumalapit, 70, 80 taong gulang pa nga, pero madalang na po, kita nyo? Itinatakda nyo na ang sarili nyo sa murang edad. Itinatakda nyo ang inyong mga ambisyon sa bagay na nais nyong gawin. At kung ano ang sinisikap nyong maabot sa buhay, doon nyo ito iniisip. At sa pag-iisip nyo, mangyari nga, nasa isip nyo, ipinepresenta yan sa diwa nyo, nang di nakikilalang bagay na nangingibabaw sa inyong isip. At pagkatapos, kapag nandyan na yan sa isip nyo, mangyari nga na sinasalita nyo ito, na gagawin nyo ito. At pagkatapos, itutulak kayo ng mga ambisyon nyo papunta roon. Kaya ang nanay at tatay, malaki ang pag-aasam nila na ang kabataang lalaki na ito'y ang mga ambisyon niya kasi mataas. May sapat na pera rin naman sila para maabot ito. At pagkatapos, hindi may kakatwa na ipinanalangin nila itong kabataang lalaki na ito na maabot ang oportunidad na yon. Kita nyo, ginagawa ng magulang ang lahat ng magagawa nila. Marahil ang kabataang lalaki pa ngay may maiinam na mga kabayo at marahil kilala sa gitna ng mga kababaihan. At kung may ganoon sa kalalakihan, meron din sa kababaihan. Ganon din, kita nyo? Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng tao, mga kaluluwa, ng kapwa kalalakihan at kababaihan. At pagkatapos, matapos ang lahat ng mga oportunidad na ito na kamit ng kabataang lalaki, kita nyo? Siya nga'y naging madali ang tahakin. Gaya ng tawag natin dito, nasa punto siya na hindi niya kailangang mag-alala ng husto. Ang mga magulang niya kasi may pera. Siya nga'y naging namumuno pa nga. Yan ang sinasabi rito ng Biblia patungkol sa tinukoy bilang kabataan, mayamang kabataang tagapamuno. At nakita natin na sa kabataang edad, marahil nasa DC ang edad, katatapos lamang niya ng pag-iiskwela, marahil kagagraduate pa lang, marahil ilang linggo bago noon o parang ganon. Siya'y naging tagapamuno at siya'y naging katayuan na hinahangad ng lahat ng mga puso. At ang kabataang lalaki nga'y hindi siya modernong Ricky, isa siyang mainam na kabataan. Naniniwala ako na nung isulat ito ni Lucas o ni Marcos sa pagkakaalala ko, tumingin sa kanya si Jesus at nagbuntong hininga dahil kanyang giniliw ang kabataang lalaki. Kita nyo, may kung anong bagay sa kabataang lalaki na ito. May napakainam na pagkakataong nakakibat sa kabataang ito. Saan ba siya nagbuhat? Mula sa isang mainam na pamilya na tinuruan siya ng mga utos ng Diyos at binabantayan na kanya itong tinutupad. At yan nga ang ginawa niya mula sa pagkabata niya. At ang kabataang lalaki may ambisyon. Nagnanais siya ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, mabuting guro, ano pong magagawa ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Kita niyo, makuha niyo man ang lahat sa mundo, pero may kaluluwa sa kaibuturan niyo na nagsasabi sa inyo na may bagay pa na kailangan niyo, na wala kayo. Kung sa yaman lang,
O hindi nga ito sa pamamagitan ng kayamanan lang. Marahil ang pagiging sikat ng kung sinong magandang dilag na siya'y may taglay na kagandahan na lubos maiisip niya. Marahil sikat siya sa eskwelahan. Marahil ang kabataang lalaki makukuha niya ang sinumang babae na magustuhan niya. Kampante ang pakiramdam niya. Hindi yan pagkakampante. Lilipas din yan gaya ng isang bulaklak sa parang. Kita nyo? Lilipas. Hindi magtatagal. Kaunting pag-inog lang ng araw, mawawala na. Tapos, may isang kaluluwa ka na dapat mabuhay ng walang hanggan. At mangyari nga, na ang kabataang lalaking ito'y may mainam na pagkatao dahil iprenesenta niya ang kanyang sarili sa Panginoong Yesus na may pagkabatid na anupat lumuhod siya. Sabi niya, mabuting guro, ano pong gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Sabi, gayong nalalaman mo na may tanging isa lang na mabuti, at yun ay ang Diyos. Kita nyo? Ano nga ang ipinupunto doon ng kabataang lalaki na siya ay Diyos? Kita nyo? Sabi niya, nalalaman mo ang mga utos, tuparin mo ang mga ito. Sabi, pagkatapos ang sabi niya, ano pong mga utos, guro? Sabi niya, ang mga utos na galangin mo ang iyong ama at ina, at ang iba pa. Sabi niya, ito po'y ginanap ko na mula pagkabata. Kita mo po? Ginanap ko na po ito. Sabi niya, pero may isang bagay ka na kulang. Humayo ka, ipagbili mo ang meron ka, at ipamahagi mo sa mahihirap, at sumunod ka sa akin. Grabing oportunidad. Yun nga'y maari sanang sina Pedro, Santiago o Juan, isa sa kanila. Kita nyo? Ang kabataan nga'y pinagsanay at pinalaki ng tama at iniharap kay Kristo para magamit siya. Gamit ang lahat ng mga potensyal na kamit-kamit niya para magamit, marahil edukado, kabataan, mayaman, may impluwensya, na maari sana niyang ilahad ang ebanghelyo at sa kabila nun ay tinanggihan niya ito. Grabing padalos-dalos na bagay ito para sa kabataang lalaking ito, kita nyo? Sumunod ka sa akin. Ngayon, kita nyo, kailangan kasi may sundan siya. Ngayon, alin man yan sa susunod siya sa impluwensya ng mga tao na may kaugnayan siya, impluwensya ng kung sinong kabataang babae, impluwensya marahil ng grupo ng mga kalalakihan kung saan siya may kaugnayan, ang mga kasamahan niya sa eskwelahan o sumunod kay Yesus Kristo. Mangyari nga na sa lahat ng kabutihan niya, alam niya na di niya kamit ang buhay na walang hanggan. Mga kabataan, yan nga isang bagay na dapat niyong pagbulay-bulayan. Kita nyo? Ngayon, tingnan nyo nga ang kabataang lalaking ito ngayong gabi, kung ano sana siya, at kung ano siya. Kung ano siya ngayong gabi, naroon siya ngayon sa isang dako, isa siyang tao, naroon siya sa isang dako. Hinihintay niya ang paghatol. Hinihintay niya na humarap siya sa paghatol sa araw na yon. Tinanggihan ang sharing oportunidad na ipinepresenta sa inyo ng mga kabataan. Halos nandyan din kayo mismo sa sharing katayuan. May inam na mga kabataan, mabubuti ang pagkatao, may inam ang mga tatay at mga nanay. Hayan nga ang mga bagay na kamit nyo, na di nyo na nga kailangan pang magtrabaho, maliban na lang kung gusto nyo. Kita nyo? Pero may bagay nga nakalakip doon. May bagay mismo nakakibat nun. Ang salita na yan sa gabing ito ay di kailanman mamamatay. Ito'y nananatiling hamon sa bawat kabataang lalaki, bawat kabataang babae. Sumunod kayo sa akin. Kita nyo? Hindi po namamatay ang mga salita. Kapag may bibigkasin kayo, alalahanin nyo, yan may sa loob ng inyong sasakyan ng palihim, yan may sa ibabaw ng pulpito, yan may dito sa may kanto kasama ang inyong kasintahang lalaki o kasintahang babae. Saan man yan, hindi nga yan namamatay. Yan po'y buhay kailanman. Nung makinita ko ang kabataang babae na yon na aking nung isang gabi sa isang pangitain, isang kabataan na magandang dalagita, isang artista sa Hollywood, kaya't nakinita ko siya na namamatay, iniuunat ang bisig, sinusubukang humingi ng tulong, namatay siya dahil sa atake sa puso. Si Binibining Monroe, at yan po'y 2 taon na ang nakalipas, kaya't nakita ko kung paano siya mamamatay, at 2 araw lang pagkalipas, ay namatay talaga siya. Tapos, nung isang gabi lang, naulinigan ko ang boses ng kabataang babae na ito. Paano? Ang sabi sa akin ng mga anak ko, Daddy, dumadako ka lagi sa ilog na yun nang wala ng balikan, sa tuwina. Sabi, meron silang dula na kagaya niyan ngayong gabi. Binanggit nila sa akin kung anong petsa na ipapalabas yon, 1 linggo o 2 bago pa, sa isip-isip ko, bueno, gusto kong mapanood yon, dahil dumako na ako sa ilog na yon ng 2 o 3 beses na, mga 5 beses na nga, sa tingin ko, bueno, gusto ko ngang mapanood yon. Tapos si Binibining Marilyn Monroe ang gumanap sa dulang yon. Bueno, yun nga yung binibini na nakita ko sa pangitain. At hayun nga siya sa pelikula na yon. At yung pag-arte niya, yung mismong inarte niya sa
ang ilog na wala ng balikan. Nung gumanap siya sa pelikulang yon, marahil 15 taon na ang nakararaan. Isa po yung lumang pelikula. Marahil 20 taon na ang nakararaan. At patay na siya ng magdadalawang taon na. Patayin nga siya uli. Buhay. Ang bawat kilos at bawat salita. Kita nyo, yun nga'y kuhang-kuha sa magnetikong tape hanggang sa buhay uli ito. Hindi lang yan. Mangyari na lahat ng sabihin natin ay buhay. Bawat salita na sabihin natin ay di namamatay. Dumadaan mismo riyan sa silid ay mga salita ngayon. Mga anyo ng tao. Nasasagap yun ng television. Maaari kang magsalita rito at maririnig ka nila sa buong mundo. Sa siring segundo na yon. Bago mo pa nga marinig ito sa silid na ito, lumilipot na yon sa buong mundo sa pamamagitan ng elektroniko. At ang malaking pinilakang tabing ng Diyos ay nasasagap yun. At bawat kilos at bawat galaw na ginagawa mo, sasagutin at sasagutin mo sa paghatol. Kita nyo? Kaya, kabataan, mainam na itigil nyo na yan. Bulayin nyo ang mga bagay na ito. Kita nyo? Dahil kakaharapin at kakaharapin nyo ito uli. Kita nyo? Sige, tugay-gayin natin ang kabataang lalaki na ito. Ang oportunidad na ibinigay sa kanya, at ilagay nyo ang sarili nyo roon, at maging ang kababaihan, kagaya ni Becky at Marilyn. Kagaya nga na kayo mismo ang nakatayo roon sa katayuan ng kabataang lalaki na yon, at naririnig nyo ang tinig na yon na buhay pa rin. Buhay na buhay pa rin ito. Kumikilos pa rin ito. Sinasabi ng siyensya, 20 taon mula ngayon, masasagap nila ang kanyang literal na tinig na sinalita niya. 2,000 taon ang nakararaan. Ito nga'y buhay pa rin, kagaya ng isang bato na inihulog sa karagatan. Ang alon ay di napaparam. Umaabot yon sa dalampasigan. Libo-libong milya man at pagkatapos ay babalik na. Kapag ang isang tinig ay binigas sa hangin na kagaya niyan, hindi nga yun namamatay. Wala nga kayong may kakatwiran sa paghatol. Naroon kasi mismo yun. Lalabas na roon ang tinig ni Yesus Kristo na inaanyayahan ng kabataang lalaki, sumunod ka sa akin. At ang kabata ay tinalikuran nito sa pinilakang tabing ng may kalungkutan dahil ang kabataan ay may kamit na malaking pagmimay-ari. Kita nyo? Marahil di tayo ganoong, hindi naman kasi laging tungkol sa pera. Pwedeng ibang bagay. Kita nyo? Anumang bagay ito na mas mahalaga para sa atin kaysa sa tawag na yun. Kita nyo? Yun nga ang nagmimistulang pera sa atin. Yun nga'y nagiging isang bagay na sumisira sa atin. Ngayon, siga't subaybayan pa natin siya ng kaunti. Anong nangyari nung tumalikod siya? Hindi siya nakinig sa tinig na yun ni Kristo. Sumama siya sa kanyang mga kaibigan, na kayo naman na kabataan, kayo'y may inam na mga kabataan, at di mapipigilan na magkaroon kayo ng mga kaibigan. Pero bantayan nyo kung anong uri ng kaibigan ang magkakaroon kayo. Kung ang kaibigan na yon ay sumusunod kay Kristo, sumama kayo sa kaibigan na yon. Sumunod din kayo kay Kristo, siya nga rin, pero kung hindi, huwag. Sige, tingnan natin siya. Nalaman natin, marahil pinanatili niya ang mga kaibigan niya. Siya'y naging magaling na tagapamuno. Siya'y tagapamuno na noon pa. Pagkaraan, nasubaybayan natin na siya'y yumaman hanggang sa siya'y kinailangan na magtayo ng karagdagan pang mga kamalig para pagimbakan ng mga gamit niya. At pagkatapos, sinabi niya sa sarili niya, matapos na tumanda-tanda na siya, na haya't ang mga abalahin ng kabataang buhay at mga bagay-bagay ay lumipas na. Matapos ang lahat ng nagawa niya, marahil kaaliwan. Kapag ang isang matandang lalaki o isang matandang babae gaya ko, gaya ng may bahay ko, gaya ng inyong mga nanay at mga tatay, wala na nga silang gaano pang iniisip. Wala na silang interes na gumala sa labas at magparot pa rito sa lansangan. Alam nyo, gaya ng ginagawa ng mga kabataang lalaki at ng mga kabataang babae, nakikipagtipan, at kung sino ang magiging asawang babae nyo o asawang lalaki nyo, o kita nyo, wala na yun sa isip nila. Sila, may mga anak na sila na nandun na ang interes nila. Magiging ganyan din kayo sa kinabukasan. Kung may kinabukasan pa, kita nyo? At tingnan nyo ang kabataang lalaki. Ayan nga, marahil hindi nga siya nag-asawa. At kahit pa'y naging isa siyang magaling na tagapamuno. At naupo siya roon at gaya nga sa Jerusalem, maski hanggang ngayon, kumakain sila sa ibabaw ng bahay sa oras na ito ng araw. Kapag malamig, doon sila kapag maggagabi na. At nakita nga natin ang isa pang tauhan na kasama niya sa eksena, isang pulubing namamalimos. At ang lalaking ito na pinalaki na pagmalasakitan ng kapitbahay at gawin sa iba ang ginagawa ng iba sa iyo. Kita nyo? Dahil sa pagtanggi niya sa tawag na yon ni Kristo, sa huli, mistulangang ang isang kabataang lalaki na pinalaki sa isang tahanan na gaya nun, mistulangan na hindi na yun mawawaglit pa sa kanya, pero nawaglit nga.
nawaglit pa. At naroon ngang nakahandusay ang isang lalaki sa tarangkahan ng pangalan ng lalaki Lazaro. Namamalimos sa kanya ng makakain at di pinansin. Wala siyang magawa kundi kainin yung mga mumu na winawalis. At hindi pa nga sa kanya winawalis, kundi para sa mga aso at siya'y tadtad ng mga sugat. Nangyari nga na ang lalaki na ito na pinaging pino ng lipunan, kaya't wala man lang siyang malasakit na naramdaman. Naging manhit siya dahil tinanggihan niya noon ang alok na yon ni Kristo. At marahil nung isang gabi, sa kagaya nito ngayon na oras, tumatagay siya ng may inam niyang alak at mayroong nagagandahang mga kababaihan, tadtad ng alahas na nakapaligid sa kanya at mga bagay na gaya nun, na lahat ng mga bagay na inasam ng mga puso niya at tumatagay. Ayon ay isang pulubi na nakahandusay sa tarangkahan. At bago mag-umaga, nung sumunod na umaga, naroon na siya sa impyerno, sumisigaw ng pagmamakaawa na si Lazaro'y bumabat magdaiti sana ng tubig sa kanyang dila, na bago ang eksena. At napansin niyo nung sabihin niya, Amang Abraham. Ngayon, naalala pa rin niya na si Abraham ay ang ama ng mga Hudyo. Sabi niya, Amang Abraham, isugo mo po ang pulubi na si Lazaro na may kaunting tubig sa kanyang mga daliri at idayti sa aking mga labi. Nagpapahirap na lubha ang mga apoy. Tapos sabi ni Abraham, yan, hindi ko magagawa yan. Sa ibang salita, at kung tutuusin kita mo, nagkaroon ka na ng pagkakataon noon sa buhay. Kailan siya nagkaroon noon? Noong sabihin ni Jesus, sumunod ka sa akin. Pero tinanggihan niya ito. Tumahak siya sa daan na dadami ang pera niya. At ayos lang naman yan. Wala namang masama sa pagkakaroon ng pera. Pero sumunod kayo kay Jesus habang ginagawa ito. Kita nyo? At mangyari nga na sa kabilang daan ang tinahak niya, sumama sa nakararami. At masusumpungan nyo, sabi niya. At sabi ni Abraham, at kung tutuusin, may bangin sa pagitan ko at siya na walang sino mang tao ang nakatawid yan. At walang kahit sino kailanman. Sila na mga nariyan ay di makatatawid papunta rito, at sila na mga narito ay di makatatawid papunta dyan. Yan ang pagkakatalaga. Walang sino man ang nakatawid o makatatawid man. Pagkatapos, pakinggan niyo siya. Pangarap niya noon na maging ebanghelista, yung tawag na ibinigay sa kanya ni Jesus para sumunod sa kanya noon at maging isang tagapag-akay ng kaluluwa noong isa pa siyang kabataang lalaki na numbalik sa kanya uli. Naalala niya yun na may 5 siyang kapatid na lalaki at naroon sila sa lupa at ayaw niyang mapunta sila sa kinalalagyan niya. Sabi niya, ipadala mo si Lazaro kung ganoon, pabalik para pagsabihan ng aking mga kapatid nang sa gayon, di sila mapunta sa daan na ito. Sa madaling salita, tanggapin ang tawag na, sumunod ka sa akin. Kita niyo? Pero sabi niya, ang mga kapatid mong ito, hindi sila tatalima. Sabi niya, oo, kung may taong babangon mula sa kamatayan, gaya ni Lazaro, at babalik at para pagsabihan sila. Kita nyo, ipinapakita niyan na pagkatapos nating mamatay, kayo'y may ulirat pa rin, kaya't nakakaalala siya. Sabi ni Abraham, Iho, alalahanin mo, nung mga araw mo noon. Kita nyo, nakakaalala pa rin kayo. Hindi nyo naiwawaglit yung alaala nyo, makakaalala pa kayo. Kaya't ang mga alaala na yon na meron ng lalaking yun. At naroon mismo sa siring lugar na yon. Alalahanin niyo ang oportunidad na meron siya nung marinig niya si Jesus na nagsabi, sumunod ka sa akin. Pero maling tao ang sinundan niya. Maling madla, napasama siya sa maling karamihan at napadpad sa maling lugar. Napadpad sa maling walang hanggan. Napupuksain sa araw na yon mula sa Diyos ng magpakailanman. Si Jesus nga'y may binitiwan na dakilat tumitimong pahayag, gayong ang isa'y magbangon mula sa patay at bumalik sa kabila nun, ay di pa rin sila maihimok dahil meron na sila ng batas ni Moises at kung di nila yun pinakikinggan, ano pat, hindi sila makikinig kahit pa bumangon ang isa mula sa patay. Hindi sila maihimok. Bakit? Nangusap ba ang kautusan tungkol sa bagay na gaya nun? Oo, gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. At siya'y nabuhay sa ilalim ng kautusan. Pero hinayaan niya ang pulubi na mamatay sa may tarangkahan. Kita niyo, nabuhay siya. Nabuhay siya sa ilalim ng mga kautusan ng Diyos. At sa kabila nun, ay nabigo na makita ang dakilang buhay na walang hanggan. Mga kabataan, kayo, bawat isa, para ko na rin kayong mga anak. Kayo, bawat isa, para ko na rin kayong mga anak na lalaki at mga anak na babae. Sa isang banda, kayo nga, kita niyo, sa espiritual na pananalita. Ganon nga, Inilagay ng Panginoong Diyos ang inyong mga kaluluwa sa pangangalaga ko. Dahil kayo'y pumarito, kayo'y nakikinig sa akin, kayo'y naniniwala sa akin, kita nyo? Kaya kung tutuusin talaga, kayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ko. Ganon nga, lagi niyong alalahanin
Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay dakilang bagay. Ang mapalaki sa isang mainam na tahanan ay isang pamana mula sa Diyos. At ang maging maiinam na mga kabataan na may katauhan, gaya ng meron kayo, mainam, napakaganda na magkamit ng edukasyon, napakagandang mabuhay sa isang bansang malaya, napakarami nating mga bagay na dapat tayo magpasalamat. Pero may isang bagay nga na hindi nyo basta mamanahin, kinakailangan na tanggapin nyo ito. Yun ang buhay na walang hanggan. At magagawa nyo lang yan kung susunod kayo kay Jesus sa pamamagitan ng karanasan na may panganak muli. Huwag na huwag nyong isasantabihan. Isang munting kwento lang po na narinig ko tungkol sa isang lalaki. Pobre siya. At gusto niya sa tuwin na isa po itong parang kathang kwento. Parang ganoon. Ito po'y tumimos sa akin ng husto. Siya nga. Kaya't isang araw, may bulaklak siya na pinitas. At ang bulaklak na yun ay mahika. At kinausap siya ng bulaklak at ang sabi, "Pobre ka buong buhay mo." Sabi ng bulaklak, "Ngayon humingi ka ng anumang gusto mo at ipagkakaloob sa iyo." Sabi ng lalaki, "Sigit, ang bundok na ito sa ibayo ay magbubukas at nang sa gayon, makapasok ako roon at masumpungan ko ang ginto sa bundok na ito." Bueno, sabi ng bulaklak, "Kailangan dalhin mo ako saan mang dako ka magpunta." Kita mo? Kailangan dala-dala mo ako para kung nasaan man ako, kaya't makakahiling ka ng nais mo. Lumakad na ang lalaki patungo sa bundok at bumuka ang bundok at pumasok siya. At yung mga salansan doon ay punong-puno ng mga ginto't mga brilyante, gaya ng sinasalaysay ng munting kwentong katha. Ipinatong niya ang bulaklak doon sa ibabaw ng mesa o ng isang bato. At nagmadali siya't sinunggaban niya yung malakit higanting hiyas. At sabi niya, "Ipapakita ko ito sa mga kaibigan ko. At ngayon mayaman na ako. Kamit ko na ang lahat ngayon. Ipapakita ko ito." At mangyari nga na nagsalita ang bulaklak. Pero sabi, "Nakalimutan mo ang pinakamahalagang bagay." Kaya tumakbo siya pabalik at pinulot niya, sabi, "Bueno, siguro kukuha na rin ako. Kukuha na rin ako nitong pirasong ginto. Kukuha rin ako nitong piraso ng pilak." At pagkatapos, ang sabi niya, Kaya't magmamadali akong lumabas para ibalita sa mga tao kung gaanong kayaman na ako ngayon. At lahat nitong meron na ako ngayon." At mangyaring naroon na siya sa pinto. At sabi ng bulaklak, "Pero nakalimutan mo ang pinakamahalagang bagay." Kaya tumakbo siya uli pabalik. Sabi niya, "Dito nga'y matatagpuan natin ang lahat na ng uri ng mga material." Kaya't pumulot siya ng bato. Sabi niya, "Sige't pupulutin ko ang bato na ito at ipapakita sa mga tao kung anong klaseng bato gawa ang bundok na ito, para mahanap ko ang daan ko pabalik dito." Kita nyo? Tapos pumunta na siya sa pintuan at sabi ng bulaklak sa huling pagkakataon, "Nakalimutan mo na talaga ang pinakamahalagang bagay." Sabi niya, "Huwag ka na nga magsalita pa." Kita nyo? Hindi na niya gustong pakinggan pa yun muli. Nakalimutan mo na ang pinakamahalagang bagay. Kaya't tumakbo na siya palabas ng pintuan. At nung makalabas na siya, sumara ang pinto sa likuran niya na naiwan ng bulaklak sa loob. Kaya't ang pinakamahalagang bagay ay yaong bulaklak. Kita nyo? Ang pinakamahalagang bagay ay yaong bulaklak. Mga taon na ang nagdaan. Bilang isang kabataan, gaya ninyong lahat dito, sa isang pastulan ng baka sa dako rito, sa itaas ng Phoenix, may nabasa akong artikulo ng prospektor sa isang dyaryo tungkol sa isang prospektor. Noong araw, wala pang mga kalsada rito noong araw. Mga mumunting mga daanan lang gawa sa buhangin. Kaya't gumagawa pa rin sila hanggang ngayon ng trabaho ng prospektor dito. Alam nyo, mangyari nga ng prospektor ay dumating. Nakatagpo siya ng maraming mga pera at nakasumpong siya ng maraming ginto. At sa daan niya papunta doon, tumuloy siya sa isang dampa na nahanap niya. At may aso siyang kasakasama. At ang aso, itinali niya sa labas. At nung gabing yon, may tulisan pala na sumusunod-sunod sa kanya para kunin ang ginto na ito. Nakuha niya yun sa mga lumang minahang Kastila at dala-dala niya yun nung tumuloy siya. At mangyaring ang aso'y nagsimulang magtatahol. At yung lalaki ayaw magpaistorbo sa aso, sabi niya, "Manahimik ka dyan." Sabi niya, "Bukas, dadalhin ko ito sa syudad." At ako'y, eto nga yung aral na mapupulot sa kwentong ito. At ipapatimbang ko ito. At magiging mayaman ako. Tapos bibili ako ng magagarang sasakyan. At magkakaroon ako lahat na ng mga babae at magagarbong kasiyahan. At magiging mayaman ako. Dahil nakuha ko na yung samsam. Narito na sa akin ang ginto. Napakarami nga nito. Tapos sabi,
At habang papatulog na siya, tuloy sa pagtaho ng aso, dahil nakita ng aso yung tulisan na paparating. Pumupuslit, hinihintay yung prospektor na makatulog. Ang prospektor nga'y tumayo at sinigawan yung aso uli, sabi, "Tumahimik ka nga dyan." At yung kaawa-awang aso'y umingit at sinubukan lang naman niyang balaan ng amo niya na may panganib na nagbabadya. At nung sumunod, nung tumahol uli ang aso, ang prospektor nga'y may mahabang baril, ayaw niyang paistorbo. Kaya tumayo siya at binaril yung aso, at ang prospektor ay pinatay nung gabi yon, nung tulisan. Lahat ng magagarbo niyang pangarap ay walang mabuting naidulot sa kanya. Bakit? Pinatahimik niya ang tinig na nagbababala sa kanya. Wala ngang sino man ang makagagawa ng anuman sa inyo, mga kabataan, na may makagagawa ng anuman na ikapapahamak niyo, matapos na kayo'y palakihin sa kung ano kayo, maliban na lang kung may nararamdaman kayong bagay na nagsasabi sa inyo na huwag gawin yon. Ngayon, huwag niyong patatahimikin ang tinig na yon na nagbababala sa inyo. At lagi niyong tandaan, tanggapin niyo ang tinig na yon na nagsasabi, "Sumunod kayo sa akin." At sa tuwi na nga'y, mainam ang kalalabasan ninyo. Naniniwala ako na gagawin niyo. May kumpiyansa ako sa inyo. Pero lagi niyong pagkakatandaan na si Jesus, ang tinig na yon, ay nabubuhay sa lupa sa gabing ito. Gaya nga na ang bawat tinig at bawat salita na binikas ay nananatiling buhay kapag ang tinig na yon ay madadako sa ether wave na yon sa hangin. Kita nyo, may transmitter kayo rito na nagpapadala nun. Kayo ang transmitter na nagpapadala nun doon. Ngayon, may istasyon na sasagap doon. At si Jesus ang transmitter ng salita ng Diyos, dahil siya ang kabuuan ng Diyos na nahayag sa isang tao. Siya'y ganap na Diyos at ganap na tao. At ang Trinidad ng Diyos, ang Trinidad ng mga katangian ng Diyos, bilang Ama, Anak at Espiritu Santo, ay nirerepresenta sa isang tao na yon, si Jesus Kristo. Kaya hayan, siya ang salita, at siya ang transmitter na nagsabi, "Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan." Kita nyo? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, ang salita na yon ay lumabas mula sa isang transmitter. Sinabi niya isang araw, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, maalis na, at hindi mag-aalinlangan sa inyong puso, bagkus ay mananampalataya na ang sinabi ninyo ay magkakatotoo, matatanggap mo ang sinabi mo." Ngayon, kung maibubunsod nyo na kayo'y maging istasyon na sasagap doon, sa pamamagitan ng kung anong kontrol na nariyan sa kaibuturan nyo, sa pamamagitan ng pananampalataya, dadalhin kayo noon sa yugtuan ng Diyos, patungo sa bagong kapanganakan, at may panganak na muli. Mangyari nga na kayo'y laging magkakaroon ng kaugnayan na mapakinggan ang tinig na yon na magbababala sa inyo sa tuwina, kapag nariyan ang panganib. Kapag ang mga bagay ay mali, napapadpad sa mali, lagi itong magbababala sa inyo. At pagkatapos, sa halip na balang araw, ay magagaya kayo sa mayamang kabataang lalaki na ipinapangusap natin. Kayo'y dapat magiging isang lalaki gaya ni Apostol Pedro, Pablo, o kung sino na nakapag-aakay ng mga kaluluwa para kay Jesus Kristo. Yan ang tamasahin niyong gawin, mga kabataan. Maaari ba tayong manalangin? Panginoong Jesus, itong mga kabataan ay mga kalalakihan at kababaihan ng kinabukasan. Kung may kinabukasan pa, kinakailangan naming sanayin sila, Panginoon. Ramdam po namin ang pasanin na sanayin sila na parang may kinabukasan pa. Kung wala na po, kung ganoon, ay ngayon na ang araw. At pagkatapos, Ama, alam namin na walang katanggap-tanggap sa iyong paningin. Walang laman ang makapag-aangkin ng luwalhati. Walang edukasyon, gayong ang mga bagay na ito'y may inam. Wala pong mga gawa. Walang institusyon ng relihiyon. Walang sekolohiya. Walang makapagkukumpirma sa Diyos, kundi ang Espiritu Santo. Siya ang instrumento, ang Diyos mismo, sa anyo ng buhay na walang hanggan, na maaring dumako sa amin bilang isang individual, at kami nagpapasalamat para rito. Tunay na ipinahayag noong magpahayag si Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Laman at dugo'y hindi ito inihayag sa iyo. Hindi mo ito natutunan sa isang seminaryo. Hindi mo ito natutunan sa kung saang paaralan. Isa itong personal na bagay na bawat individual ay tatanggapin. Sinabi mo, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia,
at ang pintuan man ng impyerno ay hindi makakapanaig laban dito. Kami po'y nagpapasalamat para riyan, Panginoon. Ang tinig na yan ay buhay pa rin mapasa hanggang ngayong gabi. At may mga himpilan pa rin, labas na himpilan ng pakikinig, istasyong sumasagap ukol sa pananampalataya, na tatanggapin ito. Dalangin po namin na ang bawat isa sa mga kabataang ito'y tatanggapin yan, Panginoon, sa kanilang mga puso, at maalala na hindi ito sagana ng nagagawa nilang mabuti, bagkus sila, hindi kami hinahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng nagagawa namin, bagkus sa pamamagitan ng bagay na tinanggap namin. Kami po'y ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa aming mga gawa. Kaya dalangin namin, makalangit na Ama, na mahagip nila ang pangitayin ngayon, at makita at marinig ang dakilang walang hanggan na paanyayang yun na, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Nawa ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay bumaling mula sa mga bagay ng sanlibutan, mula sa mortal na may hangganang buhay, habang narito po sila sa gabing ito, at heto sila na may ginentuang Ulandes na buhok, at ang ilan sa kanila'y itim ang buhok, at itim na mga mata, at asul na mga mata, at nakaupo sa pinakamainam nila kailanman. At gaya ng sinabi ng isang batikang manunulat, alalahanin ninyo ang nilalang sa kaarawan ng inyong kabataan, habang hindi pa dumarating ang masasamang araw, nang sa gayon ay wala na kayong kaluguran sa mga bagay na ito. Gaya mismo, Panginoong Hesus, nang sinabi mo noon kay Pedro, nung ikaw ay bata pa, nakababangon ka at nakapupunta saan mo man naisin, pero sa pagtanda mo, may bubuhat na sa iyo papunta sa dako na hindi mo gustong puntahan. Iyo pong ibunsod na maalala nila, ngayon na ang araw, ito na ang oras, iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Hinihiling ko ang bawat isa sa kanila bilang parang sarili ko ng anak dito ngayong gabi. Ang bawat isang bata na narito, nararamdaman ko na iyo pong inilagay sa mga kamay ko na sila'y bantayan. Hinihiling ko lahat sila mula kay Satanas at mula sa kamatayan patungo sa buhay kay Yesus Kristo. Amen. Pagpalain kayo, mga bata. Napakainam nga na makapag-iwan ng kaunting mga salita sa inyo. At ako'y magtutuloy-tuloy na, Billy. May inam na mga bata, kinalulugdan ko kayo. Kapatid na Fred, pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid na babae.